morning po sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang umaga po sa inyo. Ang oras po natin ay eksaktong alas 7. Good morning, Ate Miriam. Salamat po sa lahat po ng nakikisa at makikisa. Isang mapagpalang umaga din po. Good morning, Pastora Grace Cortez. God bless po. Salamat po sa pakikisa. Andy Elizabeth narito. God bless po din po. Salamat po sa pakikisa. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo po ko sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good morning, ating Berlina Madayag. Isang mapagpalang umaga din po sa inyo. Isang maulan at mahangin na umaga. Pero sabi nga po natin na kagabi, i-claim na po natin na ang bagyong ito ay dadaan lamang po. At nandun po yung pananampalataya po natin na lahat po tayo ay nasa mabuting sitwasyon. Isang mapagpalang umaga, Sister Maggie, Manang Maggie Santiago, God bless po. Salamat po sa pakikisa sa umagang ito. Samahan niyo po ako na i-acknowledge po ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Awitin po natin yung awiting I worship you. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. Come on, sing when I found the joy. When I found the joy of reaching your heart. Morning, Sister Arlene. Become enthroned in your life. Morning, classmate. When all things that surrounds me become shadows in the light of you. Come on, sing with a heart. Sing, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Minsan pa, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your life, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. Sing with all our heart, sing, I worship you. And I worship you. I worship you, Jesus.
and I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa bagong buhay, bagong pag-asa, bagong hininga, bagong kalakasan na muli niyong pinagkaloob po sa amin sa umagang ito. At ganoon din, Panginoong Diyos, ang iyong divine protection na patuloy, Panginoong Diyos, na sumasa amin. Panginoon, malakas man ang hangin, Panginoong Diyos, may bagyo man ngayon, Panginoong Diyos, but Lord, sa amin pong pagtitiwala sa inyo, ay nariyan ka palagi para po sa amin. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, wala po kaming ibang hangarin, kundi ang mapapurihan ka, mapasalamatan ka, at ganoon din, Panginoong Diyos, ang bawat nilalaman po ng puso po namin, na naisin po namin sabihin po sa inyo, at ikaw ang patuloy pong mag-bless, patuloy pong makialam sa kalagitnaan po ng buhay po ng bawat pamilya, sa mga pupunta mag-work, Panginoong Diyos, Lord, ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy po mag-protect, Panginoon. And Father God, we worship your name, we exalt your name sa umagang ito, at maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, good morning po sa inyong lahat, isang mapagpalang umaga. Pastora Venus Gumalawi, God bless po, salamat po sa pakikisa. Sister Glenda, God bless kinakakabsat, isang mapagpalang umaga. Sister Rodora Kayabyam, God bless po, salamat po sa pakikisa. Good morning. Sister Roslyn Jangjang, good morning po, isang mapagpalang umaga. Sister Dorothy Ridela, God bless din po, salamat din po sa pakikisa sa umagang ito. Auntie Mercy Valdez Lim, God bless din sa inyo, Ante, God bless, isang mapagpalang umaga. Sister Ann Tadena, God bless po, isang mapagpalang umaga sa iyo, Kabsat. Sister Arceli, isang mapagpalang umaga. Classmate Shea Rojas, isang mapagpalang umaga din sa iyo. Ti apo ti mga luwadkin ka dita, trabaho yo. Sister LB Kalaksan, salamat din po sa pakikisa, God bless po. Sister Arlene Sindana Quarisma, isang mapagpalang umaga din po sa inyo. Sister Maggie Manang Maggie Santiago, God bless po. Ating Berlina, Auntie Elizabeth Narito, God bless po. Ate Miriam, Pastora Grace, at sa lahat-lahat po ng nakikiisa po sa umagang ito. So, sa umagang ito, mga kapatid, ay pag-uusapan po natin yung word po na successful. The word success. Sa buhay po natin, mga kapatid, wala pong ibang hangarin ng mga magulang, bawat isa po sa atin, iti desire ni tarigagay, iti biyag itong galmay sa kadatayo. Isu na yung magunudan, iti nabalaygi nga pa nagbiag, or sabihin po natin successful life. At titignan po natin yung mga rules para mapagtagumpay, para makamatmain po natin, makamtan po natin ang salitang ito na success in life. Ano bang ibig sabihin po ng word po na success? The word success means accomplishment of goals in life. Ayan. Accomplishment of goals in life. Hallelujah. God bless, Auntie Mercy. Madam Florida Miligan, God bless din po, isang mapagpalang umaga. Kaya po, sa bawat isa po sa atin ay talagang hinahangad po natin na makamtan yung mga goal po natin sa buhay, maging successful po. At may mga bagay po dito na pwede ko pong may share po sa inyo kung ano po yung rules of success. Sasabihin po natin rules of success or way of success, or yung mga bagay na kailangan po natin gawin para mapasa atin po itong word po na success. Pagkakaroon po ng accomplishment of goals in life. Para hindi po tayo masyadong matagalan, nandito po. Number one rule of success in Matthew chapter 6 verse 32 to
34. Ang unang rule po natin, yan. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Pag meron po tayong hinihiling pa sa ating Panginoong Diyos, meron po tayong katanungan sa ating Panginoong Diyos, ang isasagot po ng salita ng Diyos is, obey to the Word of God, obey to the Word of God, and you will be blessed. At ikaw ay pagpapalain po ng ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito, mga kapatid, number 1 is, syempre, put God first. Unahin po muna natin ang Panginoong Diyos sa buhay po natin. If we want a success in our life is put God first. Unahin po muna natin ang ating Panginoong Diyos. Bakit kaya? Bakit, Pastor? Bakit kailangan unahin ang Diyos? Lagi ko pong nasasabi nito na we must priority God in our life. Siya po yung una. Siya po yung priority sa buhay po natin. Bakit? Dahil po mga kapatid, siya po ang, ulitin ko na naman po, He is the source of all blessings. Our future is in His hand. Hawak po niya ang lahat-lahat. Nasa Kanya po lahat-lahat. Kaya kailangan ang Panginoong Diyos ang una sa buhay po natin. Kahit sabihin po natin tayo pa yung pinakamatalino, kahit sabihin po natin tayo pa yung pinakamalakas na tao, kahit tayo pa yung pinakamayaman na tao, pero hindi lamang po, ito po, hindi lamang po kayamanan po ang natutukoy po na success in life, successful in life. Hindi lamang po sa pagkakaroon po ng maraming pera, maraming ari-arian, ang pagiging matagumpay sa buhay. Pero hindi po yun, mga kapatid. Dahil marami pong way na masasabi po natin na matagumpay sa buhay. Good morning, Madam Andrea Laconsay, Gulimlim. Isang mapagpalang umaga din po, Madam Liwliwa Palad. God bless po sa pakikisa sa umagang ito. Kaya, put God first. Unahin po muna natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na gagawin po natin. Every decisions, sa buhay po natin, ang laging nangunguna po sana sa buhay po natin is ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 32 to 34, napakaliwanag po yun. Good morning, Bro Triam Mejia, isang mapagpalang umaga din sa iyo, kabsat Pastora Sister Analisa Sornit. Gusto pong ulitin at basahin po sa inyo itong Matthew chapter 6 verse 32 to 34, at napakaganda po yung sinabi dito. Why we put God first in our life. Siya po yung una po sa buhay po natin. Okay, sabi po dito, verse 32, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisan sa araw na ito. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That is the first rule of success. Yan po yung unang rule po natin of success is put God first. Seek ye first the kingdom of God. Yun po yung tinutukoy po ng salita po natin, Panginoon. Kung gusto nating maging matagumpay, kung gusto po nating ma-accomplish ang mga goals sa buhay po natin, is put God first. Bakit? Sinabi niya doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yung mga pangarap mo sa buhay, mga goal mo sa buhay, if you put God first, if you seek ye first the kingdom of God. Sabi niya doon, pinangako niya doon, Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And all these things shall be added unto you. Sabi niya doon, lahat ng mga bagay na ito ay may daragdag sa atin. Lahat ng mga bagay na ito ay mapupunta po sa atin. Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa atin. Pero kung sariling kalakasan lang po natin ang ginagawa po natin, sariling katalinuhan po natin,
sariling buhay, wala po tayong magagawa. Wala po magagawa. Kahit sabihin po natin, tayo ng pinakamayaman, tayo ng pinakamatalino, tayo ng pinakamalakas. If we are not connected in the Lord, pag wala po yung pagsamba sa Kanya, pag wala po yung unahin natin siya sa ating buhay, wala po lahat. Sabi nga po sa John chapter 15, di po ba? John chapter 15, verse 5, 6, and 7, nandun po, na if you are not connected in the Lord, without Lord in our life, wala pong magandang mangyayari sa buhay po natin. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki. Hindi po tayo pwedeng magmalaki. Malakas ako. Nasa akin na lahat, matalino ako. Darating yung time na ihina ka. Darating yung time na tatanda ka. Darating yung time na magagamit mo lahat ng mga pera mo. Pero, kung ang Diyos ang una sa buhay po natin, ano man yung kalagayan po natin, meron man po tayong karamdaman, meron man po tayong, nagkukulang man po tayo sa mga bagay, pero, anong sabi po ng pangako ng Diyos? And all these things shall be added unto you. Good morning, Brother Armando Sornip. God bless po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Bro Frederick Soria, isang mapagpalang umaga din sa iyo, kabsat. At yun po yung una. That is the first rule. And the second rule is, follow the book. Follow the book in Joshua chapter 1 verse 7 to 9. Follow the book or obey the word of God. Follow the book. Okay, babasahin ko po sa inyo. Anong sandak basit, kakabsat? Joshua chapter 1 verse 7 to 9. Okay. Sabi dito, basahin ko po sa inyo, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man mapunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong alisin sa iyong bibig, kundi ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat, sapagkat kung gayoy, iyo'y pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. So, napakaliwanag po, excuse me po. So, napakaliwanag po dito, mga kapatid, na sinabi na we need to follow. We need to follow the Word of God, the Bible, if we want po, kung gusto po natin maging matagumpay sa buhay, maging successful sa buhay, mga kapatid. Napakaliwanag po dito na sinabi po niya sa verse 8, na kung magkagayoy iyong paggiginhawain na ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Napakaliwanag po. Pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung pagkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. At napakaliwanag po doon na mag-obey po tayo. Sundin po natin, follow the book, follow the Word of God. Isa pong susi po ng katagumpayan is to follow, trust, apply the Word of God in our life. Marami mang mga pagsubok, marami mang panlalait, marami mang mga pakikibaka sa buhay, mga kapatid. Joshua that time, takot na takot po siya. Takot na takot po siya. Lord, hindi ko kayang gawin, sabi niya. Lord, hindi ko kaya ito. Hindi ko kayang gawin yung ginawa ni Moses. Hindi ko kayang i-lead ang mga Israelites. Dahil alam po niya, kilala po niya ang mga tao. Kilala po niya ang mga Israelites kung gaano katigas ang ulo. Kilala niya ang mga Israelites kung paano sila pasaway. Pero sinunod po niya.
ang salita ng Diyos. Sumunod po siya. Pinagbubulay-bulayan po niya, binabasa po niya araw-araw, araw at gabi, minimeditate po niya ang salita ng Diyos. At naging matagumpay po siya bilang isang leader po ng bayang Israel hanggang makarating sa tinatawag kong promised land. At sa bawat isa po sa atin, hanggang sa makarating din po tayo sa inihanda ng Diyos. Ano yung inihanda ng Diyos? Ano po yung inihanda ng Diyos para po sa atin? In John chapter 14, inihanda po ng ating Panginoong Jesucristo. In John chapter 14 verse 2, anong sinabi po doon? In verse 1, saan nagpulkok dagiti puso yung kuna natin, mapanak itibalay ni Ama. At anong sabi niya doon? Ipiprepare po niya. Dahil sa lugar na yon, sabi po niya, there's so many mansion na magiging tirahan po ng mga anak po niya. Tayo pong mga sumusunod po sa Kanya. Kaya magpatuloy po tayo na sumunod sa salita ng Diyos. Magpatuloy po tayong i-apply ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Follow po natin ang salita ng Diyos. That is the number 2 rule. That is the number 2 rule na maging successful po tayo sa ating mga buhay. Marami po tayong pagkakapastor, hindi ka masangon na kita nagtrabaho. Kahit gaano po sana karami po ang trabaho po natin. Hantay lang maitidin, DJ, 30 minutes or 1 hour po na pagbabasa ng salita ng Diyos or pagpupuri. Kagaya po nito, kasama ko po kayo na magpuri, kasama ko po kayo na sumamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya salamat sa Diyos dahil meron po tayong ganitong programa na kahit busy po ang mga iba sa inyo, ay nandyan pa rin po kayo na nakikisa sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. So that is the number 2 rule. Okay, and the number 3 rule, ayan, ito yung rules po natin for success. Mamayang gabi, titingnan din po natin yung hindrance, kung ano po yung magiging agbaling alapad, o yung ano po yung humahad lang sa katagumpayan po natin sa buhay. So number 3 rules is Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Number 3 rules of success is never give up. Never give up. Sabi nga po ni Michael Jordan, na isang hinahangaan ko rin po na NBA player, na quitter never win. Quitter never win. Kailanman hindi mananalo ang isang quitter. Galatians 6:9. Okay. Ito po. Sabi po dito, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Hallelujah. Good morning, Auntie Nati Valdez, classmate Desiree Guerrero Valdez, isang mapagpalang umaga din sa iyo, Batch. Good morning po. Madam Mila Greenman, isang mapagpalang umaga din po sa inyo. At napakaliwanag po dito, the number 3 rules of success in life is, yun po, never give up. Never give up. Kung katabi mo ngayon ang asawa mo, katabi mo ngayon ang anak mo na nakikinig o nakikiisa, sabihin mo sa iyong katabi, never give up. Never give up. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong titigil. Kaya nga sabi niya dito, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani po tayo. Amen. Sa lahat po ng mga sakripisyo nyo, sa lahat po ng mga ginagawa po ninyo, sa lahat po ng mga pagsunod po natin sa salita ng Diyos, marami mang pong panlalait, pagpuatin po tayo sa mga churches, lahat-lahat po ng mga bagay na ito, ng mga sacrifice po natin, pagtulong po natin sa kapwa, pagtulong po natin sa mga gawain ng ating Panginoong Diyos, pakikiisa sa gawain po ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani po tayo. Amen.
Lahat po ng mga itinanim po ninyo, lahat po ng mga itinanim po natin, lahat po ng mga ginawa po natin, darating yung panahon na aanihin po natin ang mga bagay po na ito. At sinabi po dito sa baba po niya, kung hindi tayo manlulupaypay. Kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya kahit gaano kahirap po ang dinaranas po natin, na halos bibigay ka na. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon ninyo, kapatid. Number 3 rule is never give up. Ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, never give up. Never give up. That is our number 3 rule. Number 1 rule is put God first. Number 2 is follow the book. And number 3 is never give up. Magpatuloy ka, kapatid. Kahit nahihirapan ka, pastor, hindi ko na kaya. Lord, parang hindi ko na kaya. Pastor, hindi mo lang alam kasi kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. Lahat po tayo, mga kapatid, ay maraming pinagdadaanan sa buhay. But if you want to win for this battle of life, if you want to be a successful in this battle of life, number 3 rule is never give up. Never give up. Huwag po tayong titigil, kundi magpatuloy po tayo sa buhay. Nakakalungkot po. Magmula po na nagkaroon po ng pandemic, marami po tayong nabalitaan na halos kinitil na po nila ang kanilang mga buhay dahil po sa hirap ng sitwasyon. May nagkaroon na po ng mental disorder dahil po sa hirap ng sitwasyon. Marami na pong bumigay. Pero kapatid, if you put God first in your life, kailanman hindi ka bibigay. Thank you, Auntie Megs Avalos. Salamat din sa buhay mo, Auntie. Itibiyag mo na nagdakkel na testimonyo na pinagdaanan mo sa buhay, pero you never give up. You never give up. At nagkaroon ka ng matagumpay na buhay. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Malapit na po. Malapit na po. Nandyan na po yung breakthrough ng family po natin. Nandyan na po yung breakthrough ng ating mga buhay. Kung sa ngayon, sa oras na ito, nahihirapan kayo sa sitwasyon, basta put God first, magtiwala po tayo sa Panginoon. Sabi niya, pinangako niya, and all these things shall be added unto you, ipagkakaloob po sa iyo ng lahat ng mga bagay na ito. Kasi ang buhay, mga kapatid, it is not only about money. Life is not only, hindi lang po tumatakbo ang buhay po natin patungkol po sa pera, patungkol po sa mga kailangan po natin. Pero ang Diyos, sa araw-araw sa kalusugan po natin, marami kang ang pera, pero kung ang kalusugan mo naman nawala. Diba? Kung wala ka namang peace of mind, ang dami pong mga kailangan sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabi niya, ang lahat ng mga bagay nito, kaya package na po yun, complete package na po yun. Nandun na po lahat ng mga need po natin sa buhay. Nandun na po lahat yung mga kailangan po natin sa buhay. And continue to follow the Word of God. Patuloy po nating sundin. I-apply sa buhay po natin ang salita ng Diyos. And never give up. Never give up. At naniniwala po ako, makakaya po natin, makakamtan po natin ang katagumpayan sa buhay. Mamayang gabi po, ipagpapatuloy po natin ito. Diretso po natin yung hindrances of success, yung pwedeng maging hadlang sa katagumpayan po natin. Kaya sa umagang ito, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy po tayong sumamba, ibigay pong lahat, hayaan po natin ang Panginoong Diyos na maghari sa puso po natin at magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano bang kalagayan mo ngayon?
Ano ba yung sadyang nahihirapan ka ng sitwasyon mo? Sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayo ipanalangin sa ating Panginoong Diyos at ilapit sa ating Panginoon. Dayawan tayo man iti Apo kakabsat. Itanok tayo iti Apo. Hallelujah. Kantahan tayo kakabsat, di kantahan tayo nga I worship you. Awitin po natin ng buong puso na may pagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Pag-awit at pagsamba na sinosurrender po ang lahat-lahat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Good morning, Auntie Grace, Manang Grace, Biyay. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you, when I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your life, when all things that surround me become shadows in the light of you, and I worship you. I worship you, Jesus, the reason I live is to worship you, only you, and I worship you. I worship you, Jesus, the reason I live is to worship you. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos. Ikaw lamang po ang tinataas po namin sa umagang ito. Salamat po sa buhay, salamat po sa kalakasan, salamat po sa kalusugan, at salamat sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa buhay po namin, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, Panginoong Diyos, wala po kaming ibang hangarin, kundi ang mapapurihan ka, madakilang yung pangalan, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong nilalapit po ang mga kapatid po na ito na nakikisa. Lord, you know their heart, you know their prayer, Lord. Alam mo kung ano po yung nasa puso po nila na gusto po nilang hilingin po sa inyo, Panginoon. And I pray, Father God, na ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy po na makiisa, patuloy pong makialam sa buhay po namin, patuloy nyo kaming turuan, Panginoon. Lord, kung mayroon kang nakikitang puso sa umagang ito na halos give up na, Panginoon, in the mighty name of Jesus, palakasin mo, Panginoon, ang kapatid po na ito. And even, Lord, sa bawat isa na kung minsan ay nahihirapan, ay may sa mga battle sa buhay, Panginoong Diyos, Lord, patuloy mong yakapin ang bawat isa po sa amin. Patuloy mo kami, Panginoong Diyos, na palakasin, Lord, sa pagkikibaka sa mundong ito, dahil sinabi mo sa iyong mga salita, as you promise in your word, Lord God, that the battle is yours, Panginoon. The battle is yours, at yun po yung gagawin po namin ay buong pusong magtitiwala sa inyo, ipagtitiwala sa inyo, sinosurrender po ang lahat-lahat sa inyo. Bigbigin mi o Apo nga awan ti maaramidan mi o Diyos, na awan ka itibiyag mi o Apo. So nga ita, nga bigat o Apo, si kalang iti idaydayaw mi, si kalang iti tantanok mi, itibiyag mi kukwam o Diyos. Lord, salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala po sa amin, nagturo. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, at patawarin niyo rin po kami, Panginoon. No, minsan, hindi po namin pinapansin ang iyong mga salita, hindi ka namin napapansin. Masyado po kami nagpo-focus sa mga ginagawa po namin sa buhay. Pero, ang katagumpayan pala, Panginoong Diyos, ay nasa iyo lamang, Panginoon. If we trust all to you, Lord God, pag pinagkatiwala po namin ang lahat-lahat sa inyo, Panginoon. And this morning, Lord, I pray, Father God, sa mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga kalusugan, at naman o Apo, naging masakit,
ita nga bigat, O Diyos, nga makipagmaymay sa kanya, Lord, mga may sakit sa mahal po nila sa buhay, may sakit, Panginoong, sa kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos, Lord, dagiti amin, O Apo, nga marikrik na nga sa nga nasaya at ibagbagimi, O Apo, Lord, idaton mikin ka, dawaton mi, O Diyos, ti imam nga man nakabalin, ang kamay mo na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, we claim all the healing, Lord God, came from you, Father God. Salamat, Panginoong Diyos. And even, Lord, sa mga nalulungkot, Panginoon, sa mga nadi-discourage, Panginoong Diyos, disappointment, Lord God, I pray, Father God, na ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy na yumakap din po sa kanila, Panginoon, at bumalik yung dating sigla na pagsaserve po sa inyo at pamumuhay po sa inyo, Panginoong Diyos. At ganoon din, Panginoon, sa mga nawalan ng trabaho or nagkukulang financially, Lord God, I pray, Father God, that provide all their needs, Lord God, dahil naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na sinabi mo sa iyong mga salita, if we put you first, Lord God, in our life, and all these things shall be added unto you, ay naniniwala po kami na patuloy mong ipagkakaloob po ang kailangan po ng bawat isa sa amin, sa lahat ng aspeto ng buhay po namin, Panginoong Diyos. At maraming salamat po, Panginoong Diyos, and even, Lord, to all pastors, Lord God, sa mga kapwa ko pastors, Panginoong Diyos, Lord, bless their life, bless their church, Lord God, sa bawat membro, sa bawat buhay, iba't ibang kalagayan po namin, Panginoong Diyos. Ngunit, Lord, patuloy mong yakapin po sa mga frontliners po namin, Panginoong Diyos. We pray, Father God, na continue to protect them, Lord, mga kasundaluhan, kapulisan, healthcare workers, Lord God, lahat-lahat, Panginoong Diyos, na mga frontliners po namin, Panginoon, mga nakikisalamuha sa mga ibang tao na mga trabaho, Lord God, Apo, itad mo kadakwata divine protection, O Lord God. O Diyos, madaydayaw kalauna yung Apo. And even, Lord, to all prayer requests, Lord God, na patuloy po namin pinapanalangin ang prayer request ni Ate Miriam. Ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy po na gumawa po ng kamangha-mangha sa buhay po ng taong ito. Si Auntie Begs, Lord, Manang Rutlin, O Apo, Sister Grace, Manong Danny, lahat-lahat po, Panginoong Diyos, na mga prayer requests, Lord, Madam Mila Greenman, Apo, sikaw Diyos ti makiadda, kadakwada, O Lord. At ganoon din, Panginoong Diyos, lahat-lahat po, mga kapatiran, Panginoong Diyos, nasa ibang bansa man ang mga kapatid po, Panginoong Diyos, ang mga nakikisa sa akin, malayo man po sila, Lord, but Lord, we believe with your power, Lord God, abot na abot mo sila. At sa umagang ito, nararamdaman po nila ang inyong pagkilos sa buhay po ng mga kapatid po na ito. At ikaw lamang po ang tinataas po namin, Lord God. Pagpalain mo ang lahat ng mga kakilala po namin, mga mahal po namin sa buhay, mga kamag-anak po namin, malalayo man po sila, Panginoong Diyos. But bless their life, Lord God. At maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat. At patuloy ka naming sinasamba at dinadakila. Ikaw lamang, Panginoon, ang pinupuri at sinasamba. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po, and we claim all the victory, all our prayers, the answer of our prayer, Lord God, we claim it, Father God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, at ikaw lamang po ang tinataas po namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, salamat po sa pagkikisa. Auntie Betty Panoncio, Agyamanak, Auntie T, panakipagmaymaysam, God bless po sa inyo dyan sa Hawaii. Brother Joe Games Mercado, Mosquirolia, God bless din po, isang mapagpalang umaga. Sister Lobes Marlang, isang mapagpalang umaga din po, salamat sa pagkikisa. Sister Donna Payne Anulen, God bless. Brother Mau Doras, God bless po kinikakabsat. Sister Grace B.I., Ate Miriam, Auntie Nati, Ating Berlina, Auntie Megs Abalos, God bless mo ka. Hallelujah. Sister Arceli Queros, God bless po, isang mapagpalang umaga. Sister Desiree, classmate Desiree Guerrero Valdez, isang mapagpalang umaga din po sa inyo dyan. Malayo man po kami sa atin, pero ang Diyos ang magbibless po sa inyo. Auntie Nate, Madam Mila, Bro Frederick, Sister Merlita Rillion, God bless po, salamat din po sa pakikisa. Brother Armando Sornep, God bless po, salamat po sa lahat ng nakiisa. Bro Tria Mejia, isang mapagpalang umaga sa inyo, God bless. Sister Annalisa, Madam Liwliwa, sa lahat-lahat po ng nakiisa. Madam Andrea Laconsay, Madam Florida Melican, God bless po, salamat po sa pakikisa. Sa lahat-lahat po ng nakikisa. Auntie Mercy, lahat-lahat po ng nakikiisa, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
Kahit kulit nga kantahan kakabsat na yung Ilocano, sakbay ko nga bago po ako mag-close ng program ito. Yung Ilocano nga kanta nga tiiman na laglagi po tayo kakabsat nga kung kahit tayo magbaling nga na balagi, laglagi po tayo tiiman ti Diyos, kinanahin na tayo nga higiganan. Numay ti panagkapoy mayat pan panagnak akas kanya analupoy sino ti papanak ngem kuna ni Jesus kanyak agarusak agtuluyak ngem tinaktun panawan tinaktupay baybayan ti imana tapayain na di mana di daldalan na tutin manrigat tibiyag sa anak nun nga agdanag tamok nga ni Jesus isod kadwag adun man itilapet nga inak masarabit dalang adu ti sisiit sino iti kapit ngem kuna ni Jesus kanya agarusak agtuluyan ngem di naktun panawan di naktupay baybayan ti imana tapayain na di mana. God bless ang day idaldalan na luting manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanan tamok nga ni Jesus isod katwag kasi humanity rami yatawanan lawag Jesus ket nagkari naiwanan na itagay na di mana taptapayain nak di mana idaldalan na dumting manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanag damok nga ni Jesus isud kadwa. For the last time ti mana taptapayain na ti mana idaldalan na dumting manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanag taamok nga ni Jesus isud kadwa taamok nga ni Jesus isud kadwa ket sa anak tun pulos nga agdanan. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po. Good morning, isang mapagpalang umaga. Manong Rinan Manuel, God bless din po. Salamat sa pakikisa. Iti apo, tinong kuyog, kan mang bidisyon, itong kalmay sa katutay. Iti rumuwar nga mapalagtrabaho, na mayroon po tayong malakas na ulan at malakas na hangin po ngayon. Iti apo mo at iti mang proteksyon itong kalmay sa tayo. Talit tayo laang, kakabsat, dahil ang Panginoong Diyos ay kasama po natin palagi. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po. At mamayang gabi po ulit, magkakasama po tayo. Kung gusto po natin i-review po yung mga ibang mga message, mga prayer live worship, meron po tayong YouTube na mapapanood po na Pastor J Live Worship. At
meron din po tayong mga cover song na mga gospel song po doon. Medyo pagpasensyaan yun ta lumakay sa titaon, madi ko maabot na kita duman nga kanta. Pero for the glory of the Lord, iti apo. Nagito yung kanta nga iso iti mang pabilog itong galmay sa kada tayo. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you, Sister Lobs. Thank you, Sister Desiree. God bless po.